Talagang ang Diyos ang siyang nagpuno sa lahat ng Panginoon. At doon nga sa pangalan ng paghayo, talagang pagpasok mo pa lang sa lugar na yun, talagang yung dami ng tao, sapagkat dikit-dikit ang kanilang mga tahanan. At doon sa aming pagpunta roon, sa aming paglalakad ay may natagpong kami isang matanda na ito ay nagtitinda ng mga ulam. At doon siya binahagi na ng salita ng Diyos at tinanong siya kung siya ay sakit ng karamdaman. At ang babae ito ay nagpahayag ng kanyang pangangailangan sa Panginoon at doon siya ay dinalangin at tunay ng matandang ito ay nakaranas sa pangalan ng Panginoon. Oh, hallelujah! At kung sa kabila ng tindahan, si Ate Darna, doon siya binahaginan din ng salita ng Diyos. At sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanya, nandoon bagaman sila ay busy dahil mabili nga yung tindahan nila ng ulam. Subalit binigyan nila ng pansin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At tunay na nga po na kapag ang salita ng Diyos ay binabahagi sa mga tao, tunay na sila ay pinagpapalad. At doon talagang matapos bahagi na ng salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos, ang babae ito ay umiiyak sa Panginoon. Sapagkat sila ay galang na galang na sa malayong lugar nandoon ang buhay ng bawat isa na ginagamit ng Panginoon at siya ay nabahagi na ng Biblia. Talagang yung kayamanan nating mga mananampalataya, ang salita ng Diyos at ang banal na kasulatan, kapag ito'y binahagi mo sa kanila, galang na galang sila. At doon, talagang yung mga mamimili ng mga ulam, talagang dumadagsa, punta ng puntat na nagsisibili. At tunay ng babae ito ay agad na nakaubos at siya'y pinagpala ng Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, praise Lord! At yun nga, habang kumakain kami ng tanghalian, hindi ako kumain, sila kumain. Dahil, yun nga, nakatingin ako doon sa babae. Bilang siya ng bilang ng pera. At kitang-kita ko talagang pinagpala ang babae ko. Habang binibilang niya yung pera, syempre, nakatingin ako, nabibilang ko na rin. Aba, ang dami. Yung hawak niya, 10,000 yung pinagbilan niya sa tindahan. Iba pa yung nakakatago. Talagang pinagpala ang babae ito sa pangalan ng Panginoon. Oh, hallelujah! At sa aming pagkapatuloy, meron kami doon na puntahan. Ay isang babae naman ito, busy-busy siya sa pananahi. Ayaw niyang paabalan. At doon, sabi nga ni Ate Pe, Nay, tari ka dito, dadalangin ka namin. May pangangailangan pa sa Panginoon. Hindi, ate. Kailangan na itong aking tinatahi. Rush nga daw. Pero habang ganun yung babae, patuloy pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang babae ito, hindi niya namamalayan, nandun na siya sa aming harapan. Hindi na siya umupo sa pananahi. At doon, tinanong siya kung anong kanyang pangangailangan sa Panginoon. Siya ay low blood. Sabi niya, ay ate, sakit din yan. Kaya tanggapin mo ang Panginoon Jesus. At ang babae nito ay tumanggap sa Panginoon at tumanggap ng kagalingan. Purihin natin ang Panginoon. At marami pa pong tumanggap sa Panginoon noong aming unang araw. At sa aming pangalawang araw naman, meron isang babae na pangalan ay Lipin. Ito ay hindi namin alam kung siya ay mayroong kaunti, pero siya ay lakad ng lakad. Nakakausap siya. At doon, tinanong siya, saan ba iyong bahay? Tapos, sinamahan kami at doon nga, napunta namin ng kanilang tahanan. At doon, ilan sila magkakapatid? 8 magkakapatid. Siya lang yung nag-iisang ganyan kaya nangyari. At doon, binahagi na ng salita ng Diyos at ang kanyang tiyuhin na siyang, kumbaga pa, nag-aalaga sa kanila. Doon ito'y bahagi ng salita ng Diyos. At doon nalaman namin na yung palang kanyang sambahayan na may pangangailangan sa Panginoon.
Marami siyang na-share sa amin, sinira din namin siya ng salita ng Diyos. At naroon yung kanyang, yung pag-ugali niya na kung saan yung parang magmataas. Mapagmataas siya. At doon, sabi niya, alam niyo ba, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Talagang sabi niya, ang Panginoon daw ay kanyang tinulong. Pero pinagsisihan naman niya ang sabi niya sa amin. At doon siya'y patuloy na nagbabahagi ng salita nagbabahagi ng kanyang karanasan dahil siya'y napunta ng ibang bansa. At doon, ang sabi niya, maraming karanasan sa kanyang buhay. Subalit, napatunayan niya ang Diyos. Napatunayan niya ang Diyos na siya'y kanyang patuloy na sinasamahan. Bagaman yung naging salita niya sa Panginoon ay talagang hindi kalugod-lugod. At doon, pinahagi na siya ng salita ng Diyos at siya'y tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At matapos yun, ang kanyang ina, doon siya'y pinalangin din at nag-share din ang kanyang karanasan ng kanyang ina. At doon siya ay sinabi na niya yung kanyang anak ang masabi. At ang maya-maya, dumating yung ina nitong si Kim Kim. Nung una, nilapitan namin siya. Subalit may kausap niya sa cellphone. Lumayo siya sa amin. Maya-maya, pumunta siya dun sa bahay ng kanyang ina. Doon siya in-order. Binahaginan sila ng salita ng Diyos. At ang babae ito ay may nararamdaman pala sa kanyang katawan. Yung kalahati ng kanyang ulo talagang napakasakit daw. At doon siya binahagi ng salita ng Diyos. Idinalangin ang kanyang sakit at karamdaman. Tunay ng babae nito ay nakaranas sa pangalan ng Panginoon. Oh, hallelujah! At matapos yun, ay naghasik ang buhay ng bawat isa sa amin. At talagang galak na galak sila. At ang sabi nga nila, sige ate, dahil naghahanap nga din kami minsan ng aming pagpapaliguan dahil simula sa aming apartment na tinutulugan talagang malayo po. Kung magpapabalik-balik, masasayang po yung oras. At ang sabi niya sa amin, sige, welcome kayo dito sa aming bahay. At yun po, talagang galak na galak sila. At sa aming pagpapatuloy po, meron kami isang kabataan na nakita sa daan. Ito po ay Pentecostal. At doon po, siyang hinarang po ni Ate Pe. Saglit lang. Mabalikan natin ang salita ng Diyos, hindi pa nangyari sa iyo sa December 1. At yun po, ang kabataan ito ay tumigil at nakinig. Alam niyo po ba nang siya'y idalangin at tanggapin ang Panginoong Yesus? Nandun na po yung kanyang nagalakan. Subalit ang isa sa nakapagpakinig sa kanya ay ang nang bigyan po siya ng Biblia. Talaga po ba? Sa akin po ba ito? Galang na galang po siya. Bagaman siya nag-church na, subalit wala po silang mga Biblia. Kaya talagang galang na galang ang babae ito, ang kabataan ito, na siya'y nakatanggap ng regalo buhat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At marami pa po talagang nakatumanggap sa Panginoon at meron din isang babae. Doon sila galang na galang. Sabi niya, ang pastor nila ay sabi, ano ba, sino pangalan ng pastor niyo? Ito naman si Ate Padel, magbibigay ng pangalan. Sabi, sino ba? Si Marcelo. Opo. Sa oras na wala. Ayun po, galang na galang po siya. Katuwaan kami. Sabi, si Marcelo. Opo, si Marcelo po. HDL lang. Opo, hindi alam yung pala bayani. Nung pag-aming mag-alis, katuwaan kami, siguro nakakaisip yun. Yung pala mga sinabi nila pastor, hindi na po yung pangalan. Binigyan lang ng pangalan, subalit siya'y tako ng tako. Opo, si Marcelo, HDL lang. Kaya katuwaan kami sa pangalan ng Panginoon. Talagang pinaganak po kami ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga patuloy po ang hamon sa atin, tayo maghasik sapagkat nag-ahasik po tayo sa mabuting lupa. At sa takdang kapanahunan, tayo
tayo magsisiali sa pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagpatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. To God be all the glory.